Sa video na ito, pag-uusapan natin ang malalim at tunay na dahilan ng giyera sa Middle East sa pagitan ng Iran, Israel at US. At dito, malalaman natin ang mga lihim sa likod ng balita at ipapakita ko sa inyo ang mga tunay, espiritual at biblical perspective sa mga nangyayari. Sasagutin din natin kung bakit nagaganap ang mga ito at kung saan nagsimula ang kaguluhan. Last Day Prophetic Headlines. Noong Sabado ng February 28, 2026, sinimula ng Amerika at Israel ang isang pag-atake laban sa mga leader ng Islamic regime ng Republika ng Iran. Sa araw na yon, isang precision airstrike ang isinagawa at tinarget nila ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Siya ay napatay kasama ng ilan sa pinakamakapangyarihang leader ng pamahalaan at militar. Una, pag-usapan natin yung date na nangyari ito. Noong February 28, 2026. Ito po ay araw ng Saturday o Sabbath day. At next day, may sinaselebrate na major festival ang Israel. Ito ay tinatawag na Peace of Purim. Ang Peace of Purim po ay unang sinelebrate ng mga Israel sa Persian Empire. Ngayon, ang Persian Empire ay ang Iran. At ang sentro ng selebrasyon na ito ay pasasalamat sa Diyos dahil iniligtas ang mga Israelita o Hudyo mula sa isang tao na nagplano na lipulin o patayin silang lahat. So ito ay makikita natin sa Old Testament, sa Book of Esther. Noong panahon ng paghahari ni King Ahasuerus sa Persian Empire, may mataas siyang opisyal na halos kanang kamay niya na nagngangalang Haman. Si Haman ay nagplano na lipulin o ipapatay ang lahat ng Hudyo o Israelita sa buong kaharian. Ngunit nalaman ito ni Mordecai at ipinalam niya ito kay Esther. So lumapit si Queen Esther sa hari upang ibunyag ang plano ni Haman. Nang malaman ng hari ang masamang balak na ito laban sa mga Hudyo, kabilang dito si Queen Esther, labis siyang nagalit. Kaya inutos ng hari na bitayin si Haman sa bitayan na siya mismo ang gumawa para kay Mordecai. Dahil dito, naligtas ang mga Hudyo o mga Israelita at binigyan sila ng karapatan ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa kanilang mga kaaway. Kaya hanggang ngayon, ipinagdiriwang ang Peace of Purim bilang pasalamat sa Diyos sa pagliligtas niya sa kanila mula sa planong paglipol ni Haman. So anong connection nito sa giyera sa Iran? Ang modern day Haman na gustong lipulin ng buong Israel ay ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Meron po silang the same agenda at tingnan po natin ang connection ng dalawa. Sa kasaysayan ng Iran noong 1979, ang Iran ay pinamumunuan ng hari na si Shah Muhammad Reza Pahlavi. Dahil sa malawakang protesta at kaguluhan sa buong bansa, napilitan siyang umalis sa Iran noong Enero 1979. Pagkatapos nito, naitatag ang Islamic Republic of Iran at si Ruhollah Khomeini ang unang supreme leader mula 1979 hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1989. At alam niyo po ba kung ano ang kanyang unang sinabi nang siya ay maluklok sa kapangyarihan? Sabi niya, ipapawasak ko ang bansang Israel. Lilipulin at buburahin ko sila
upang ang bansang Israel ay hindi na makita sa mapa ng mundo. Iyan ang kanilang iisang layunin o agenda. Mula noong 1979 hanggang ngayon, sila ang mga sumuporta sa pagbuo ng Hamas. Sila rin ang tumulong sa pagbuo ng hukbo sa Yemen na tinatawag na Houthis at sinusuportahan din nila ang Hezbollah sa Lebanon. Lahat po ng mga armadong grupong ito ay laban sa Israel. At ang Iran ang isa sa mga nagpopondo at nagbibigay ng missiles at nagtitraining sa mga hukbo para sa iisang layunin. Ano po ito? Atakihin, lipulin at wasakin ang Israel. Kung makikita natin sa Middle East, ang Israel lamang ang tanging bansang hindi Muslim country. Kaya nais nila itong lipulin at alisin upang ang lahat ng bansa sa Middle East ay maging Muslim country. Para sa kanila, ang Israel ay dapat mapasa kamay ng mga Palestine. Iyan ang kanilang panata. So nang mamatay si Ruhollah Khomeini, ang pumalit sa kanya ay si Ali Khamenei. Siya ang nagdala ng titulong Ayatollah na nangangahulugang dakilang guro sa reliyong Shiite Islam. Pareho silang may iisang layunin at agenda, labanan, lipulin at wasakin ang Israel. Para sa kanila, ang bansang Israel ay hindi dapat manatili. Kaya pinagpatuloy ni Ali Khamenei ang parehong paninindigan at ideolohiya sa loob ng maraming taon ng kanyang pamumuno. Patuloy niyang sinuportahan ang mga grupong lumalaban sa Israel at terorista para wasakin at lipulin ang Israel sa Middle East. At ayon sa ibang ulat sa balita, sa pamumuno ni Ali Khamenei, libu-libong Iranian ang namatay, inaresto at ikinulong sa mga kilos protesta laban sa gobyerno. At hinangad din nilang magkaroon ng nuclear capability at gumawa ng nuclear missiles at gamitin ito hindi para sa enerhiya o mas maraming kuryente, kundi para magkaroon ng kakayahang wasakin at lipulin ang Israel. Mga lalaki, babae at mga bata katulad ng balak ni Haman noon sa Old Testament. At noong February 28, 2026, sa pangunguna ng US at Israel, namatay siya sa isang airstrike. Ang bitayan na ginawa ni Haman para kay Mordecai sa Book of Esther ang ginamit din sa kanya upang siya ay mapatay. Ganon din po sa modernong panahon. Ang gallows o bitayan ni Haman ay ang mga devices at plano ni Ayatollah Khamenei para sa pagkawasak at pagkalipol ng mga Israelita. Tulad ng kanyang nuclear reactor na itinatayo ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nang mamatay ang supreme leader ng Iran, nagkaroon ng selebrasyon sa Iran at sa buong mundo. Isang Islamic na bansa ang nagdiwang at maraming Iranians ang nagpasalamat sa US at Israel. Sa eksaktong araw ng Peace of Purim, nag-celebrate ang lahat sa pagkawala ng isang masamang pinuno at pagkaligtas ng Israel sa masamang mga plano nito. Ngayon po, let's go a little deeper. So ang tanong, bakit gusto nilang lipulin at wasakin ng Israel? Bakit galit na galit sila sa Israel? Punta muna tayo kay Haman sa Book of Esther. Sa chapter 3 verse 1, sinabi dito kung sino si Haman. Si Haman is the son of Hamedata the Agagite. At ang Agagite ay nangangahulugang descendant o inapo ni Haring Agag. Si Haring Agag ang hari ng mga Amalek. Hari siya ng Amalek nung panahon ni King Saul. So makikita natin ito sa 1 Samuel sa Old Testament.
Ang Amalek is matagal na kaaway ng Israel. Simula pa nung panahon ni Moises. Kung babalikan natin, ang mga Amalek ang isa sa mga umatake sa mga Israelita pagkalabas nila mula sa Ehipto. Sa Deuteronomy chapter 25 verse 17 nakalagay dito na inatake ng mga Amalek ang mga Israelita mula sa likuran at tinamaan ang may hina at pagod. Dahil dito, nagalit ang Diyos sa Amalek at sinabi niya sa Exodus chapter 17 verse 16, because the Lord has sworn, sa Tagalog, dahil ang Panginoon ay nangako, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Ang Panginoon ay magkakaroon ng gera laban sa Amalek mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon. Generation to generation. Ibig sabihin nito ay mula noong unang ipahayag ito ng Panginoon sa panahon ni Moises hanggang sa kasaysayan, sa hinaharap, including present and future. Ang nangyari noong Sabado na yon, February 28, 2026, joint force ng Amerika sa pangunguna ni President Trump at Prime Minister ng Israel na si Netanyahu at ang Supreme Leader ng Iran ay bahagi ng sinaunang laban o digmaan sa pagitan ng Amalek at ang Diyos na nagsimula ng panahon ni Moises. Nang sinabi ng Diyos, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Ibig sabihin nito ay patuloy siyang kikilos laban sa kasamaan sa bawat henerasyon. From Moses' time hanggang kay Esther and Mordecai at ngayon our time, from generation to generation. The spirit of Amalek ay naglalayong lipulin o i-wipe out hindi lamang ang mga Israelita, kundi pati ang lahat na may takot at pananampalataya sa Diyos. Ipinahayag ng Diyos na He will war against them. Ang Amalek ay kaaway ng Diyos at ang nangyari noong February 28 ay nagpapakita ng judgment ng Diyos laban sa samang leader ng Iran. It is the hand of God that accomplished it. Ginawa ito ng kamay ng Diyos. Maraming nagsasabi na ito ay politikal. Ngunit kapag tiningnan natin ang timing o panahon at ang mga scriptures o ang Biblia, malinaw na ang Diyos ang may kontrol. Siya ang nagligtas sa Israel. Lahat ng ito ay nagpapakita ng makapangyarihang katotohanan. Ang kapangyarihan at kontrol ng Diyos, the Holy One of Israel. Ipinapakita nito na totoo ang Diyos at lahat ng sinasabi ng Biblia ay tunay. Ang Diyos ng Biblia, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ay buhay at naghahari. Patuloy siyang kumikilos ngayon powerfully, katulad ng ginawa niya noong panahon ng biblical times. Pinananatili niya ang kanyang mga pangako na nananatiling tapat sa Israel at sa kanyang bayan sa loob ng libu-libong taon. Ang parehong Diyos na nagpoprotekta sa Israel ay siya rin na magbabantay, magpapala at magpoprotekta sa iyo. Until next time, God bless you.